Yan, hugis puso na dahon na rounded din, talaga pong sinasabing swerteng-swerte ito. Nire-remove niya po yung toxins sa air natin, kaya magandang i-display sa ating mga living room. Pero po, sa pagdi-display ng mga halaman, dapat din po nating intindihin at malaman yung kanilang mga requirements. Upward directed energy po yung katumbas. Attracts din po ng positive energy. And ibig sabihin din daw po ng simbolismo niyan kindness, calm, support, and syempre, abundance. Hello everyone! This is Sir Misunao, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Ito po yung mga halaman na dapat nyong ilagay sa inyong mga living room o malapit sa inyong mga sala set. Yan. Napaka-importante po na parte ng bahay natin yung ating living room, kasi dito po natin ginagawa yung mga banding. Halimbawa nga time na meron tayong free na oras, dyan po tayo nagkukwentuhan kasama ang ating mga pamilya. Dyan rin po natin tinatanggap yung ating mga bisita. Kaya po itong living room sinasabing dapat na maging maaliwalas at kaaya-aya para po makalikha tayong na magandang energy na aapekto naman po sa ating buhay. Maaari daw po nating lagyan ng mga halaman yung ating mga living room dahil ang mga halaman po ay sumisimbolo sa wood energy, kung saan ito po yung nakakapag-draw ng positive vibes. Ang living room din po isa po yan sa mga parte ng bahay na magandang displayan ng mga halaman. Sila po kasi yung parang tinuturing nating display room. Kung halimbawa pong may mga halaman kayong ilalagay, talaga pong magdadagdag ng ganda at kaakit-akit sa bawat mga bisitang dumarating. So ano-ano nga kaya yung mga halaman na pwede nating ilagay sa ating mga living room? Yan yung pag-uusapan natin. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP. At ngayon nga ang pag-uusapan natin ay ang mga halaman na dapat nyong ilagay sa inyong mga living room. Dahil kapag naglagay daw po kayo ng mga halamang ito, tiyak na tiyak, nabibigyan kayo ng magandang swerte at syempre good fortune. Diba? Ang ganda-ganda niyan, ano? Pero po, sa pagdi-display ng mga halaman, dapat din po nating intindihin at malaman yung kanilang mga requirements. Tulad ng sunlight requirements, watering requirements, yan po yung tamang pag-aalaga sa kanila. Minsan po kasi, kapag nagdi-display po tayo sa loob ng bahay, minsan nanganganib dyan yung mga halaman dahil hindi po nila natatanggap yung enough na pangangailangan na dapat po nilang makamit para po sila ay mag-thrive. Ngayon po, kung halimbawa sunlight yung problema natin, pwede tayong gumamit ng grow light para masupport yan. And kung halimbawa naman po sa pagdidilig, gumamit po tayo ng fast draining na medium para naman po hindi natin makumit yung overwater. Meron din pong mga tips. Kung halimbawa po maglalagay kayo ng mga halaman, salit-salitin nyo po. Halimbawa, ngayong linggo na to, magdi-display ka ng ibang variety. Sa susunod na linggo, ilabas mo naman siya. Yung susunod na variety naman yung ipasok mo. Yan po, magandang practices yan para po hindi naman mag-suffer yung ating mga halaman. Hindi dapat makompromise yung pag-aalaga natin sa kanila. Mayroon tayong 8 halaman na sinasabing napakaganda at the best na ilagay sa ating mga living room. So ano-ano nga kaya yan, ano? At talagang pag ganyang usapan, masyadong tumitibok yung puso ko, tsaka yung tenga ko gumaganyan-ganyan, ano? Kasi gusto ko nang malaman dahil katumbas po nito is good fortune at syempre yung mga benefits din, ano, ng halaman na ilalagay na atin dyan, tatalakayin din po natin. So ano kaya yung 8 halaman na yan? Sa una nating spot, walang iba kundi ang mga rubber plants o rubber tree. Meron tong mga malalaking dahon na talaga na mga lumalaki po tong halaman na to at sabi nga nagiging puno. Kaya ito maganda at nakaka-attract ng positive energy, no. Kung mapapansin nyo po yung korte ng kanyang dahon,
na parang oval at parang tumutugma daw po ito sa pera. Kaya po sinasabing napakaganda nitong alagaan at ilagay sa inyong living room. Kapag nilagay nyo daw po ito sa living room nyo, itong yung ating mga rubber plants, sinasabi po na ang katumbas po niyan is abundance, wealth, and happiness. Sinasabi rin po na kapag itong mga rubber plants nasa inyong mga living room, yung mga pointing area o yung mga sharp edges po sa inyong mga kwarto o living room na naghahatid po ng negative energy, tinatanggal daw po niyan. Marami po yung varieties na yan, ano? So iba-iba po yung ating mga rubber plants, kaya marami kayong pwedeng pagpilian. Ilagay nyo po ito sa mga corner ng bahay. Kung halimbawa pong maliit naman yung rubber plants nyo, pwede rin po nyong i-display sa inyong mga center table. So ito po yung ating rubber plants sa una nating pwesto. Sa pangalawa nating spot, itong mga English ivy. Ang English ivy po ay trailing plants na talaga namang makikita nyong nagka-climb, gumagapang po iyan. Kaya kailangan meron kayong mga pole o meron kayong gapangan, ano? Ito po, sinasabi na isa rin sa best air purifier. Dahil nga po kasama yan doon sa listahan ng NASA. Ito pong mga English ivy, nire-remove niya po yung toxins sa air natin. Kaya magandang i-display sa ating mga living room. At kapag din-display nyo po ito sa inyong living room o malapit sa inyong sala set, sinasabi po na ninoneutralize po nito yung negative energy. Sinosoften niya po yung mga arrows na kinikreate ng mga sharp edges sa inyong mga bahay. Tulad ng mga furniture nyong matutulis, yan po. Binablock din po nito yung negative energy. Kaya ito pong English ivy sobrang napakaganda po, ano. Bukod sa kakaiba niyang mga dahon, ito pwede nyo po siyang i-display sa pamamagitan ng pagsabit sa kanya. Dahil po ito nga humahaba at talagang makikita nyo po parang shower curtain kung halimbawa pong ilalagay nyo po sa isang mga pots na hanging. At maganda pong ipan-display kung halimbawa naman po sa corner, pwede nyo pong lagyan ng pole, tapos po doon nyo po siya i-display. Ang pangatlong halaman naman po na dapat nating i-display sa ating mga living room, walang iba kundi ang mga peace lily. Madalas po nating matalakay at makasama itong peace lily, no? Dahil nga po sa pangalan niya na sinasabing yan, pampakalma at nangangahulugan ng peaceful energy. Ito po, dinidestroy po niya yung mga negative energy at pinapalitan ng harmony yung paligid natin, no? So, napakaganda po ng mga peace lily kasi sabi ko nga sa inyo, yung mga dahon niya parang mga plastic lang. At talagang yan yung kakaibang ganda niya. Yan yung kaakit-akit at syempre yung mga berdeng dahon niya talagang refreshing sa mata. Plus factor pa kapag namulaklak. Ito nga mga peace lily ko, ang daming bulaklak talaga. Throughout the years, talagang sulputan siya ng sulputan, ano. Kaya sinasabi po itong peace lily, nangangahulugan po ng calming, harmonizing, peaceful, purifying, and lucky. Yan po yung mga simbolismo niya kapag dinisplay nyo po siya sa inyong mga living room. At bukod po dyan, sinasabi po na ang pagdi-display nito ay nakakapagtanggal ng anxiety sa ating mga buhay. Kaya po napakagandang mag-alaga ng peace lily. Kapag halimbawa po nga nasa loob ng bahay nyo ito, make sure lang po na yung kanyang lupa ay may moist pa rin. And hindi po masyadong ma-overwater, ano? Kasi minsan po nagdudrop yung kanyang mga dahon pag nalagay po siya sa loob ng bahay. Kaya ibigay pa rin po yung kanyang mga pangangailangan kahit po sa loob ng bahay natin siya ilalagay. Ang susunod na halaman naman, itong Areca palm. Yan, so eto, napakaganda rin po nito. Bukod sa yung kanyang dahon malalambot at feathery, malakas din pong maka-attract to ng positive energy. Ninoneutralize niya po yung negative energy at pinapalitan po ng magandang energy. So, pili lang po kayo nung size nito, no?
Kasi kung ito po, lumalaki talaga siya. As in, nagiging parang puno-puno at talagang dumadawig yung kanyang mga dahon. Kapag sobrang laki po, maaaring yung ilagay siya sa mga corner ng bahay. Tapos kung maliit naman po, pwede rin po siyang gawing tabletop. So kapag dinisplay daw po itong mga areca palm, yan, sa ating living room, nangangahulugan po yan ng peace, wealth, prosperity, and good fortune. Kaya po sobrang swerte kapag naglagay po kayo nito sa inyong mga living room. Sa panglima naman po natin na halaman, ito ay walang iba kundi ang mga heartleaf philodendrons. Nag-a-attract daw po ito ng positive energy. Yan. Mabilis po itong dumami, lumago. At dahil nga po dun sa kanyang yan, hugis puso na dahon na rounded din, talaga pong sinasabing swerteng swerte ito. Sinasabi rin po na ini-enhance nito yung fire element po sa ating mga living room kung doon yan ilalagay. So kapag ganyan po, i-represent po niyan is abundance o pag-unlad at syempre magandang kapalaran din sa mga nakatira. So ito daw po, kung halimbawa i-display nyo, pwede po nyong lagyan ng pole kasi po ito mabilis po talaga yung yan, umakyat, tumawig. Kung mayroon po kayong bakanting wall, pwede nyo po siya dyang i-design na parang wallpaper, no? Na nakaganyan dyan. Or pwede rin pong gumamit kayo ng pole, halimbawa pong i-display nyo. Pwede rin po ito na nakababa or yung nakasabit, kaya lang po medyo maliliit yung dahon kapag ganoon. So ito pong mga heartleaf philodendrons, ilagay nyo raw po sa parting east kasi daw po yung parting east, yan yung nagre-represent ng good health naman. So dyan daw po maganda yan. Sa pang-anim na halaman, walang iba kundi ang jade plants. Nako, laging kasama itong jade plants, ano? Kaya naman sabi ko sa inyo, ako hindi nagpapawala ng ganito sa garden, at saka dito sa bahay. Gustong gusto ko tong mga jade plant dahil nga po doon sa kanyang mga dahon na bilog-bilog. Syempre pag bilog-bilog, swerte. At the same time, medyo glossy at parang yan, makinang-kinang. Kaya po nakakadagdag din ng ganda. So ito pong mga jade plant, sinasabi po na kapag nag-display po kayo sa inyong living room, ang kahulugan daw po niyan is luck, prosperity, health, positivity. Yan. Sa east part nyo din po ito ilagay para daw po ma-improve naman yung inyong harmony sa pamilya. So ito po yung jade plant na sobrang ganda at talaga naman po isa sa pinaka halaman na sikat at laging kasama sa mga listahan. Kaya po kung maglalagay kayo po nito sa living room nyo, tiyak na may magandang kapalaran din pong mangyayari sa inyo. May magandang oportunidad daw po na magbubukas sa inyo at katumbas po niyan is success. Ang susunod naman nating halaman ay itong mga fiddly pig. Yan. Bakit nga ba sinasabing magandang ilagay ito sa ating mga living room? Kasi po yung kanyang dahon na broad, napakaganda daw po para sa pag-attract ng good energy. At the same time po, yung kanyang upward na tubo, pataas, yan po, nangangahulugan ng pag-unlad. So ito pong fiddly fig tree na to, napakaganda niyan sa bahay kapag i-display nyo po, lalo na sa mga corner na bakante, pwede po yan kasi lumalaki din po yan. Pero habang maliit po, i-enjoy nyo lang muna po siya. Pwede kayong gumamit ng plant stands para dyan. Sinasabi po na kapag nilagay nyo po yan sa living room nyo, upward directed energy po yung katumbas. Attracts din po ng positive energy. And ibig sabihin din daw po ng simbolismo niyan kindness, calm, support, and syempre abundance. So yan po yung ating halaman na fiddly leaf na dapat nating ilagay sa ating living room. So eto na yung huling-huli, isa rin sa mga sikat na halaman at talagang laging kasama sa listahan. Ito pong snake plants. Yan po, sabi nga itong mga snake plants, upward yung kanyang tubo, kaya ibig sabihin po niyan growth
ibig sabihin po niyan pag-unlad. Kaya po ito, napakaganda rin pong ilagay sa living room. Bukod po sa pinupurify niya po yung air at nililinis, sinasabi po na nangangahulugan din yun ng sobrang paglinis ng ating kapaligiran mula sa negative energy papunta po dun sa positibong enerhiya na talagang magbibigay sa atin ng tagumpay. And ini-improve din po nito yung ability natin na mag-concentrate. At kapag daw po sa ating pag-iisip, pagdidesisyon, maganda raw po na meron kayong snake plant sa inyong living room. Dahil daw po ini-improve din ito yung ating mental alertness, and syempre yung mga critical thinking natin talagang gumagana po. Makakapag-desisyon kayo ng tama at maayos kapag halimbawang meron kayong snake plant sa inyong living room. Magiging productive daw po yung buhay nyo. So yan po, meron tayong mga videos about sa mga snake plants, and meron tayo dyang proper na pag-aalaga and yung pagpapadami. So panoorin nyo po yan, check nyo sa ating playlist. Yan po yung ating huling halaman na napakagandang ilagay sa ating mga living room. So ayan mga ka-MTP, napanood nyo na yung ating video. Tunay nga po na talagang may kaugnayan yung mga halaman pagdating sa pagdi-display natin sa iba't ibang parte ng ating bahay, at nakita po natin yung kahalagahan niyan, Pero lagi ko pong paalala sa inyo mga ka-MDP, ito po ay gabay lamang. Maaari nyo pong sundin o hindi yung mga napanood natin, pero sinasabi ko po sa inyo na ang pag-aalaga talaga ng halaman the best po yan, At maraming benepisyo na maibibigay sa atin. Importante rin pong malaman natin na syempre, kung hindi tayo magtatrabaho at hindi tayo kikilos, wala pong mangyayari, Baliwala yung mga swerte na yan at hindi tayo uunlad. Manalangin po sa Diyos, sabayan ng pagkilos, syempre po, magsipag para maabot natin yung mga minibit nating pangarap at tayo ay magtagumpay. So ayan mga ka-MDP, sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel at bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, ha. Don't forget to hit the notification bell para laging updated sa aming latest uploads, at syempre po sa iba't iba nating social media accounts. Sundan nyo po ako dyan. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden sa ating TikTok, Instagram, at sa iba't iba nating Facebook pages. Salamat po ng maraming sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comments. And wag po kayong absent hanggang sa susunod na video. Magkita-kita po tayo. This is Hermy Sunaho, nagsasabi po sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!